Mga kabrigada, makakasama ho natin sa oras sa 7:47 a.m. ang Provincial Director po ng Leyte Police Provincial Office, Police Colonel Dionisio Apas. Hinggil nga ho ito sa naging pamamaril dito po kay Mayoralty Candidate Kerwin Espinosa kahapon. Magandang umaga po, Colonel Apas. Welcome po sa Tira Brigada. Kasama ho ninyo Brigada Gab at Brigada Abner. Good morning po. Morning po. Yes po, good morning po sa lahat ng mga tagapagpakinig. Opo. Colonel, pwede ho ba kami pwede ho ba kami makahingi ng konting kwento ho muna? Paano ho ba nangyari? Ito pong shooting dito po kay Espinosa kahapon. Ano ho ba ito? Habang nangangampanya, nilapitan siya o malayo ba yung gunman? Paano ho nangyari? Pwede pong pakikwento po, Colonel. Tama po, no? Haba pong nangangampanya ang grupo ng ating victim, habang siya ay nakaupo, ay base po sa initial investigation namin, lumalabas na ang gunman ay nasa harapan, considering ang tama niya po ay ang entry po ng sugat isa dito po sa kanyang harapan, facing the crowd. Opo. So sa ngayon ho, meron ho ba tayong hawak na mga suspects dito po sa shooting incident kahapon? Actually, wala pa tayong suspect, pero meron na rin tayong mga person of interest na which is yun po yung sinusundan natin sa ngayon. So sa ngayon po, Colonel, wala pa tayong hawak na mga posibleng perpetrators. At kung meron pong persons of interest, pwede ho ba malaman kung ilan ho ito, Colonel? Sa ngayon, no, dinidetermine pa natin, siguro for the meantime, we cannot disclose, no, kung ilan yung mga persons of interest natin. But one thing we can assure is meron na po tayong person of interest na sinusundan sa insidente na ito. Pero Colonel, binanggit po ninyo na nakaharap si Kerwin Espinosa doon sa crowd at saka yung suspect, yung person of interest, humalo ba doon sa mga nakikinig sa campaign? Yan pa yung tinitingnan natin, no, kung yung gunman is kasi nung may pumutok kasi nag-scamper yung mga tao. So we're trying to determine kung gaano yung proximity ng ating victim dun sa perpetrator. Ang balita po namin, Colonel, itong si Kerwin Espinosa, may mga bodyguards. Ano nangyari po doon sa kanyang bodyguards? Actually, no, ang kasama ni Kerwin is kanyang mga supporters. Mga supporters na kasama sa kanyang grupo na nagsisecure sa kanya. Okay. So dito po sa mga investigasyon ho natin, anong klaseng baril ho yung pinang baril dito kay Espinosa? Ano po, parang pistol lang ba to o possibly sniper ba? Ano po yung lumabas sa investigation natin, Colonel? Sa ngayon, tinitingnan pa natin, no, kasi kagabi andun po yung crime natin at nangangalap pa ng possible ma-recover na mga bastion, no, or object evidence that would aid us in the conduct of this particular incident. Pag-imbestiga. Nangyari pa yung insidente alas 4 ng hapon kahapon po, Colonel. Ibig sabihin, maliwanag pa at saka campaign, maraming tao. Na trace po ba kung yung gunman may sinakyang motor o may ginamit getaway vehicle galing dyan sa crime scene nung mabilis na umalis dyan sa lugar? Sa ngayon, no, ongoing pa yung backtracking natin doon sa mga CCTVs na possible na ginamit ng getaway ng ating possible perpetrators. Colonel, prior to this shooting incident, syempre alam naman natin si Kerwin Espinosa, controversial talaga siya, di ba? Itong involvement niya, self-confessed drug lord siya, humarap siya sa Senado, nag-recant. Pero Colonel, before this incident ba, parang meron ba siyang nababanggit sa PNP na, sir, meron akong death threat na natatanggap, baka pwede niyong dagdagan yung aming security. Meron hubang ganun na communication po sa inyo, Colonel Apas? Wala naman, no, kasi si Kerwin, yung naman natin, yung victim is
marami naman siyang kasama mga supporters. Oh. At Oh. base sa regulation ng COP natin, Mm. pag may mga engagement siya, Mm. ay meron pong kasamahan nila na pupunta at ipaalam doon sa MPs natin Mm. na may particular engagement. Pero kahapon, base sa testimonya ng ating COP, Mm. ay wala silang natanggap na koordinasyon Aha. sa grupo ni Kerwin na sa victim natin Oo. na magkaroon ng rally sa area. Bukod po doon kay Kerwin Espinosa, Colonel, ilan pa po ba yung mga nadamay doon, yung nasugatan at kumusta po yung kanilang sitwasyon sa ngayon? Lahat naman, maayos ang kanyang kalagayan. Mm. Yung victim 1 natin, yung kandidato sa pagka-mayor, Mhm. yung victim 2 natin is yung sa pagka-vice mayor. Yung dalawa po, yung vice kandidato sa pagka-vice mayor at saka yung isang minor ay daplis po. Oo. Mm. Subali tatlo lahat. Yes po. Opo. Colonel, ano ho ba? Pwede ho ba kami makahingi na ng konting background? Paano ho ba yung politika ho dyan sa may Albuera? May kalaban ba itong si Espinosa o matagal ba talagang mainit na yung election dyan? Pwede ho makahingi ho kami ng konting background, Colonel, para po kumbaga ba'y mapinta pa namin yung mas malaking picture dito po sa insidente na ito. Meron po tatlong kandidato po sa pagka-mayor. Oo. Yung isang incumbent natin Mm. at ang isa is yung may isa pa na tumatakbo na incumbent board member at kasalukuyan tumatakbo sa pagka-mayor sa bayan ng Albuera. Mm. On the overall, ano pong assessment po ninyo, Colonel, sa peace and order situation dyan sa lugar? Yan ba ay nangangahulugan na maaring hilingin na rin na isa ilalim sa community control ang bayan po ng Albuera? Sa ngayon naman, base sa parameters ng Comelec, ay hindi pa siya possible na mailagay sa Comelec control. Katunayan nga, mababa po ang crime incidence sa hindi lang sa buong Leyte, hindi lang sa buong Leyte, kundi sa Albuera. So it so happen, itong isolated na shooting incident na hindi natin inasahan na nangyari sa election period nito. So sa ngayon po, Colonel, ano po yung ginagawa na ng Leyte PPO para po matiyak yung security ho dyan sa lugar? Sa ngayon, marami po tayong naka-deploy na mga personnel sa Albuera. Kaya nga agad nakapag-responde ang ating mga kapulisan doon sa bayan ng Albuera. So right now, in-implement natin yung regular na Comelec checkpoints, and in addition doon is patuloy na pagpapatrolya ng ating kapulisan para sa police visibility, para ma-preempt, ma-prevent at ma-preclude natin yung occurrence ng mga crime incidents sa ating area. So sa ngayon, Colonel, kumbaga ba, hindi pa natin masabi kung ito ba election-related o kaya naman personal grudge. So wala pa tayong ganong narurule sa ngayon, Colonel. Tama po. Sa ngayon, napakaaga pa po na ma-roll out natin na ang insidente na ito ay isang politically motivated. So as of now, ongoing pa po yung pangangalap namin ng thesis of evidence na mag-support sa pag-establish ng possible motive regarding sa insidente nito. Opo, nag-request ho ba ngayon sa inyo yung kampo ni Espinosa? Kasi siyempre, partner, kumbaga ba, tapos ka mabaril, matatakot ka na sa security mo. Di ba? Meron na ho ba sila ni-request? Yung pamilya ho niya na, kumbaga ba, PNP security, habang gumugulong pa ho yung investigasyon natin? As of now, wala pang binigyan na assistance. Pero rest assured, ang ating kapulisan sa Albuera ay handang umaksyon kung hindi lang kung ito ay hiniling. Pagkos kung ito ay nakikita namin na we need to provide appropriate police visibility or assistance in any of the candidates because your PNP is apolitical. Okay, baka panghuli na lang po siguro, baka may mensahe ho kayo dyan ho sa ating mga kababayan dyan sa Leyte na kumbaga ba nangangamba, natatakot na dun sa kanilang security. Pagtitiyak lang ho natin, Colonel. Una-una, nais ko namin pasalamatan ang
taus-pusong suporta ng ating mamayan dito sa Leyte na mapanatili ang katahimikan dito sa ating probinsya. Ang inyo pong probinsya ay isa po ito sa mababa yung crime incidence sa mga probinsya po ng buong Eastern Visayas. It's so happy no, na nagkaroon tayo ng mga isolated na shooting incident at nagkataon sa election period. Okay. With that, Colonel, maraming salamat po sa inyong oras ngayong umaga. Patuloy ho kami makikihingi ho ng update hinggil ho dito sa ating investigation sa pamamaril kay Kerwin Espinosa. Maraming salamat po at mabuhay po kayo. Sige, salamat po. Ang bahaging ito ay hatid sa atin ng PowerCell Soya Coffee. Masarap araw-arawin.